transaction lang? Pwede palang mauwi sa scam? Arestado ang isang lalaki sa isang online scam gamit ang QR code ng isang e-wallet. Nagpa-cash in ng halagang 200 pesos. Sinuha ang sukli bago pinakita sa biktima ang i-scan na QR code. Dito na umano magrereklamo ang suspect na hindi pumapasok ang pera at 3 beses pinascan ang QR code sa biktima. Ang bawat scan ay automatikong nagbawas ng 10,810 pesos sa kanyang account. Kaya umabot sa 32,430 pesos ang nanakaw ng mga suspect. Mga ilang posibleng dahilan kung bakit gumana ang scam na to. Una, phishing o QR code scam. Ito ay isang uri ng phishing pero QR code ang gamit na may link. Kapag in-scan mo, dadalhin ka sa peke o cloned na website. Ginagamit ng mga scammer ang failed transaction pang-pronta upang ito ang mag-display sa user interface ng mga applications para walang hinala yung tindera at uulitin lang nila yung transaction hanggang sa masimot ang wallet nila. Pangalawa, auto-request o auto-payment scam. Pag in-scan ng QR code, may lalabas na payment request. Akala mo maliit na amount lang, yun yung nasa foreground, pero malaki pala ang nakaset. Kapag napindot mo agad ang confirm, diretso bawas ito sa wallet account. At panghuli, maaaring minamadali ang tindera ng customer. Dahil nagmamadali si customer, hindi na niya napansin ang details sa screen. Paano nga ba maiiwasan ito? Kaunting paalala upang hindi mabiktima ng ganitong klaseng scam. Laging i-double check ang pangalan ng receiver bago mag-confirm ng transaction. Huwag basta mag-scan ng QR code sa chat, comments at any random poster. Gumamit ng two-factor authentication. At huwag kailanman mag-share ng OTP or recovery codes. I-check agad ang current balance pagkatapos ng any transactions. Mag-isip bago mag-scan, huwag magpa-pressure. Maging alerto, lalo na sa cash-in, payment transactions. Hindi lahat ng QR codes ay ligtas. Sa panahon ngayon, isang scan lang, pwedeng katumbas ng malaking halaga. Mag-ingat, mag-double check at huwag mahiyang tumanggi kung may kahinahinala.